Pinag-aaralan po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang paglimita sa halagang pwedeng ilipat sa mga bangko. Layo po nitong maiwasan na magamit ang pera sa mga iligal na aktibidad at katiwalian sa gobyerno. At sa pagpapatuloy ng investigasyon sa mga flood control project, lumalabas na mahigit 400 ang kumpirmadong ghost o guni-guni lang ayon sa DPWH. Saksi si Joseph Morong. Halos 2 buwan na nakakaraan mula ng unang mag-inspeksyon si Pangulong Bongbong Marcos sa Umunay Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Mula noon, 8,000 proyekto na ang sinuyod ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev at mga pulis at sundalo sa buong bansa hanggang nitong October 6. Ayon sa DPWH, 400 at 21 rito ang nakumpirmang ghost o guni-guni lamang na flood control project. Karamihan sa mga ito nasa Luzon pero meron ding nasa Visayas at Mindanao. Di pa binanggit ang kabuang halaga ng mga proyekto. Team involved, same mga contractors din? Nandun sila. Kasama doon sa traffic team, sir? Kasama sila doon, pero meron din iba kasi madami yan. Isinumit na ng DPWH ang listahan ng mga proyektong yan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa anomalya at nagbubuo ng kaso laban sa mga posibleng sangkot sa mga maanumalyang proyekto. Kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya doon. Puntahan natin yan. No? Validated na rin naman itong mga to. No? So malaking bagay yon. But it doesn't prevent the general from going there, looking personally, para mas sigurado tayo. Nakaatang ang inspeksyon kay bagong ICI Special Advisor at Investigator Rodolfo Azurin Jr. Aminado si Azurin, kahit isang proyekto ang kanilang mapuntahan kada araw, aabutin pa rin sila ng mahigit 1 taon sa pag-iinspeksyon. Hindi naman lahat ay pupuntahan natin yon. Ibig sabihin is i-divide namin yung mga mag-i-inspect doon at magpa-validate. Madaling i-establish yung liability and accountability kapag ghost project. Kasi ghost nga. No? Hindi na mahaba yung yung case build-up nun. Ngayong buwan, itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang investigasyon sa katiwalian sa flood control projects. Siguro po sa October 22, 23, somewhere around there. Nakita ko pong medyo maluwag-luwag, around 23, 24, mga 26, 27, ganun po. Kasi po ngayon, busy po yung mga ibang kasamahan ho natin sa mga budget hearing po kanya-kanya. Iimbitahan si dating House Speaker Martin Romualdez, gayon din si dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co na naging chairman ng House Committee on Appropriations. Si Speaker po kasi invitation lang po dahil meron po tayong interparliamentary courtesy po. So it's just an invitation. Pero si Saldi Co siguro pwede na po imbitahan. Pag hindi po sumagot, pwede na po padalhan po na sa PINA. May naisip ding paraan si Tulfo para mapabilis ang investigasyon. Sabi nga ng DPWH parang 4,000 po yata o 8,000 na flood control projects throughout the country. So napakadami po. Siguro gagawin ho natin, pag nahagip ka, may flood control ka, kailangan i-certify po ng DPWH, ng COA, na yung flood control mo talaga na-execute na hindi siya substandard at hindi siya ghost. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas naman pinag-aaralan ng pagpapatupad ng limit sa mga fund transfer para maiwasan ang paggamit ng pera sa mga illegal na aktibidad. Pinag-aaralan din kung pwedeng tanggihan ng mga bangko ang mga kaduda-dudang withdrawal. Bago ito, na-question sa pagdinig ng Senado ang pagpayag ng isang sangay ng Land Bank na mag-withdraw ang isang private contractor ng halos kalahating bilyong pisong cash sa loob lamang ng 2 araw. Nauna na sinabi ng Land Bank na sumunod sa proseso ang mga withdrawal. Inautorisa rin daw ito ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Now we have a threshold on how much cash can be withdrawn. Now there will be a threshold on transfers in general. Could be cash, could be digital. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.